Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 11 hanggang 25. Ito po ang sinasabi: Mga kapatid, yamang tayo nga ay mayroong katiyagaan sa pamagitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. Siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamagitan ng tabing na kanyang katawan. At mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Tayo ay lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya, dahil winisika ng Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating masamang budhi, at gayon din hinugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. Manangan tayong matibay sa pag-asang ipinahahayag natin na walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay matapat. Isaalang-alang natin na magpakalakasan tayo sa loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Ano ang susi ng isang mabisang panalangin? Yun po ang ating pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito. Ano ang susi sa isang mabisang panalangin? Ang bawat tao ay nagnanais na maging mabisa ang kanilang panalangin, at dahil dito nakatuon ang kanilang pansin sa resulta ng kanilang panalangin at nawawala ang kanilang atensyon sa mga kahangahangang pribilehiyo ng panalangin. Ang makipag-usap ang taong gaya natin sa manlilikha ng sangkalawakan ay isang kahangahang bagay. Ang higit na kahangahanga ay ang katotohanan na dinirinig niya tayo at gumagawa siya para sa ating ikabubuti. Ang unang bagay na dapat nating malaman tungkol sa isang mabisang panalangin ay nagdusa at namatay ang ating Panginoong Hesukristo upang gawing posible para sa atin na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang sumamba at manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Maraming salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, at pagalingin mo
aming inilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila ingatan mo, proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa inyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay at iba pa, na sila'y iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa bawat hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bagamat makikita sa Biblia ang maraming katuruan tungkol sa mga pamaraan sa paglalim ng pakikipagrelasyon sa ating manlilikha, ang mabisang panalangin ay hindi pag-aaralan. Sa halip, ito ay may kinalaman sa kung sino ang nananalangin. Sinasabi sa Biblia, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, at ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At muli, sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Dahil sa panalangin, iniligtas ng Diyos si Daniel sa kulungan ng mga leon, at sa ilang nakinabang ang bayan ng Diyos dahil sa mga panalangin ni Moses. Ang matyaga at maalam na panalangin ni Hana ay nagbunga sa pagsisilang kay Propeta Samuel at naging dahilan maging ang pagyanig ng lupa. Ang panalangin ni Apostol Pablo, malinaw na malaki ang nagkagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Kailangan nating tiyakin kung ang ating mga panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ang panalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos sa esensya ay pananalangin para sa kagustuhan Niya sa atin, at makikita natin ang Kanyang inihayag na kalooban para sa atin sa buong kasulatan. Kung hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na maaring magtiwala sa banal na Espiritu ang mga anak ng Diyos upang mamagitan para sa kanila. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil nalalaman ng banal na Espiritu ang isipan ng Diyos, laging naayon sa kalooban ng Diyos ang iluluhog ng Espiritu para sa atin.
Bilang karagdagan, ang panalangin ay isang gawain na dapat na normal at patuloy na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Ayon sa Lucas 18:1, halimbawa, sinabihan tayo na manalangin ng walang humpay at huwag manghinawa. Gayon din naman, dapat nating ipaabot ang ating mga kahilingan sa Diyos ng may pananampalataya, may pasasalamat, may espiritong nagpapatawad sa iba. Sa pangalan ni Jesucristo at gaya ng nasabi sa itaas, may pusong tama sa harapan ng Panginoon. Ang ating pananampalataya ay hindi ang haba ng ating panalangin ang nakalulugod sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat na magpahanga sa Diyos sa pamagitan ng ating katalinuhan o kagalingang magsalita. Ito ay dahil nalalaman ng Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa man natin hingin ang mga iyon sa Kanya. Gayon din dapat nating tiyakin na wala tayong kasalanang itinatago sa ating puso kung tayo'y mananalangin. Dahil ito ay hadlang sa isang mabisang pananalangin. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Sa kabutihang palad, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. 1 Juan 1:1. Ang isa pang hadlang sa isang mabisang panalangin ay ang pananalangin sa udyok ng makasariling hangarin at maling motibo. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Hadlang din sa mabisang panalangin ang pagtanggi sa Diyos at hindi pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang pagbibingi-bingihan sa sigaw ng mga nangangailangan. Ang mabisang panalangin ay isang paraan upang mapalago ang ating relasyon sa ating Amang nasa langit. Kung mag-aaral at susunod tayo sa Kanyang mga salita, at magnanais na bigyan siya ng kasiyahan, inanyayahan tayo ng Diyos na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo noong panahon ni Josue, na lumapit ng may katapatan o katapangan sa trono ng kanyang biyaya at manalangin ng may buong pagtitiwala na ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang habag at biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at panubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.